yung mga bossing, no? At magpapalit na tayo ng sprocket set. Kasi yung sprocket natin is palitin na talaga. At lawlaw na yung kadena na to. Sobrang ingay na. So, ito pala yung pili kong kadena. DID 428. Tapos, itong sprocket RK 428 37 teeth. Pang CBR, GTR, RS, basta mga Honda. Pasok na pasok sa GSX-R at saka GSX-S. Kaso nga lang, medyo maluwag ng kaunti. Pero okay na rin yan. Wala kasi tayo mahanap na 37 feet na ganito. Meron man pero mahal. Pero yun nga, nabili ko dito sa DID na to. Nasa 500 600. Mga ganun. Tapos itong sprocket nasa 900 RK. Tapos magbabalit na rin tayo ng brake pad sa panghuli. 2 beses akong bumili ng Bendix, kinakain yung rotor disc ko. Yan ginawa ko. Ito na lang binili ko. Tapos sprocket. Engine sprocket. Size ano lang to, stock. RK din yung tatak. 15 teeth. Bali nagdagdag lang tayo ng teeth dito sa huli. So ang gagawin natin, ikakabit muna natin tong sprocket set natin at saka brake pad. So let's go. So ay mga bossing, no? Bali ito na pala yung sprocket set natin. Ito bali sagad na siya. Lawlaw na rin. Pero sakto lang naman yung lawlaw, pero malagutok na. Kahit anong linis ko ng kadena, ilalagyan ko rin ng langis. Ganoon pa rin. Ito kakawashing ko lang kaya medyo tuyo. Papalit na lang tayo ng sprocket set. Tapos brake pad. Ayan o, tingnan mo yung rotor disc ko. Ayan o, kinain ng Bendix. So sobrang tigas. Kaya medyo hindi pa naman medyo. Pero mukhang malapit na rin to. Ayan o, sagad na rin. So, ang gagawin muna natin, baklasin muna natin tong gulong. Engine sprocket niya, baklasin na rin natin yan. So yung mga bossing, no, bali natanggal ko na rin yung engine cover niya. At iluwagan ko na rin tong tornilyo na to. 9,500 auto, so ganyan siya kadumi. So nakalimutan kong bumili ng panlinis, no, siguro ihabol. Mabilis ko lang naman ito linisan pag nakabili na ako. So ngayon nakalimutan kong bumili. Isasalpa ko na muna siya, tapos tsaka ko siya muna linisin. Tapos napansin ko pala dito, wala palang lock do itong kadena na to. So buti na nga lang may pamputol tayo ng kadena dito. Ayan. Ngayon ko lang ito napansin na wala palang lock. Tinignan ko rin sa kabila, inisa-isa ko, nilagyan ko ng marking, wala talaga siyang lock. Gawin na lang natin, putulin na lang natin to para matanggal natin tong kadena na to. Tapos babaklasin na rin natin tong gulong, yung sprocket nya. So ay mga bossing, baklasin muna natin. Bali natanggal na rin natin yung kadena nya. So ulitin na nga talaga to. Ayan. Maganit na. Kahit anong lagay ko ng langis dito at saka kung anong linis ko, maganit talaga siya. Tapos ang next naman natin, yan, tagalin na rin natin yung engine sprocket niya. Bali naluwagan ko na yan, tatanggalin na lang yan. Pag natanggal ko na yan, salpak na rin natin yung bago, tapos goods na. So yung mga bossing, no, bali nalagay na rin natin yung bago nating sprocket. So ang gagawin natin ngayon, hihigpitan na lang natin siya. Okay na. Tapos ang next naman natin, itong sprocket niya. Bali ang size pala nito is 12mm. Ayan, gagamit lang tayo ng socket para hindi bumilog. So ayan, bali natanggalin natin yung mga tornilyo niya. Uy, tanggalin natin ito. Check din natin yung damper niya kung okay pa. Para isang baklas na lang. Okay pa naman yung damper niya. Bearing. Okay pa naman yung bearing. Chinek ko na rin yung kabila. Okay naman na. So wala naman naging problema. Silagay na rin natin itong sprocket natin ulit. So ayan, may kasama siyang sticker na RK Sports. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na maluwag yung sprocket ng CBR, GTR at saka RS na 150. Pang Honda kasi ito eh. So ang gagawin na lang natin, ipantay na lang natin siya ng ganyan, igitna na lang natin, tapos tsaka natin higpitan.
bossing, no? Bali, mahigpit na. Hindi na siguro kakalas to kasi may lock naman siya. Ang next natin ngayon, bago natin ikabit yung kadena, brake pad. Tanggalin na rin natin yung brake pad na ito at pudpud na. Bossing, no? Tanggalin muna natin to para mailagay na natin yung bago. Local lang to eh. Pudpud na. Ipapalit na lang natin yung bago. Yung genuine na. Para mas matagal at mas matibay. Kasi yung harap ko, 9,500 na yung tinakbo pero hindi pa ako nakapagpalit sa harap. Itong sa likod na to, pangatlo, pang-apat ko na to. So grabe no, ang bilis umupod nung ano kasi local yung mga pinambibili ko dati. Kaya na-realize ko, ito na lang, matagal at maganda pa yung kapit. Ganun din naman eh. Lagyan din natin to ng grasa. Ayan, lagyan muna natin. Nakabit na rin natin yung brake pad niya. Kakabit na rin natin tong gulong niya para may salpak na rin natin yung kadena niya. Tapos tong axle niya, lagyan natin siya ng kaunting grasa para pumasok siya, hindi maganit. Okay, pasok. Bali na isalpak na rin natin yung gulong, tapos luwagan na natin tong adjuster para pumasok sa loob yung gulong niya. Next naman natin yung kadena. Kailan rides? Ha? Kailan rides? Tagal-tagal na rin ah. First time ko lang mag-upgrade ng 47 teeth. Naka na sobra. Ang haba pala ng kadena na to, 136 ang pinasobrahan ko talaga kasi hindi ko alam yung saktong sukat nito ng kadena. So medyo mahaba siya. Siguro dapat 130 lang siguro. Laki ng haba niya. Pero okay na rin yan. Di baling sobra, wag lang kulang. Dito natin siya puputulan. Putulan na natin. Talagyan na rin natin tong lock niya. Bali nakabit na natin yung kadena. Balik na rin natin yung sprocket cover niya. Tsaka na lang natin ito linisan pag nakabili na ako ng panglinis na ito. Dito, saktong higpit lang. Next, ito naman sa shifter. So yung mga bossing, no? Bali, naigpitan na rin natin doon. Nabalik na rin natin yung cover doon. At dito, i-adjust na lang natin yung kadena. Kasi sobrang lawlaw. Tapos nun, all goods na. So yung mga bossing, no? Bali nakabit na natin yung sprocket set natin. So ayun. So ayan, yung brake pad natin, bali nalagay na rin natin yan. Okay na yung lapat niyan. Hindi na sumasabit. Sana tumagal. DID naman yung kadena niya. RK naman yung tatak ng sprocket natin sa huli. Tapos yung sprocket natin sa harap is stock yan, 1547. So yan yung combination ng GSX-R natin ngayon. Hindi ko pa siya nasubukan sa highway. At i-update ko na lang kayo mga bossing pag nasubukan ko na siya sa highway kung okay ba yung speed niya or mas maganda yung stock niya na 1545. Mga bossing, no, dito natin ito-testing yung sprocket set ng 1447. Ngayon, paakyat kami ng Marilaki. Nandito na kami sa Buso-Buso. Titingnan natin yung speed niya kung gaano siya ka-aggressive or mas okay ba yung stock na 1545 at saka yung upgrade natin ngayon na 1547. So, susubukan natin ngayon.
So ayun mga bossing, no, bali na nasubukan na rin natin yung bracket set natin na 1547. Okay siya kaysa sa stock na 1545. Pag mag-overtake ako, parang hindi na siya bitin. Ito pag mag-overtake na ako, talagang pag pumiga ako, talagang meron pa siyang ibibigay. Mabilis ka lang talaga mag-shift. Parang na ma-maximum mo yung RPM niya. Kaya maya-maya ka shift. Pero sa akin okay na rin kung gusto mo talaga ng speed, kung gusto mo ng hatak. Pero ito talaga yung the best sa akin kaysa sa stock. Hindi lang kita yung tinakbo ko, pero meron talaga nag-iba. Kasi ako mabigat din, yung wife ko mabigat din. Yung stock kasi parang hirap siya na parang ewan, pero may speed siya. Pero ngayon kakaiba na talaga, at para sa akin the best talaga yung 1547. So yun pa lang kasi natatry ko, kaya yun pala yung sinasabi ko eh. Yung speed ko pala kanina, naka 4 speed na ako. Ang nakuha ko doon nasa 121. Meron pa talagang ibubuga kasi bitin lang yung kalsada, tsaka ang daming dumadaan kasi nga weekend ngayon, daming nagra-ride papuntang Marilaki, kaya ride safe pa rin. So ayun lang mga bossing, sana nagustuhan yung tong video na to at meron kayong natutunan. So ayun lang, peace out.